Bayan, kaugnay pa rin po ng tugon ng ating pamahalaan sa nagdaang bagyong krisis o krising at habagat. Nasa linya po ng telepono si DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao. Good morning po, ASEC. Si Audrey Guriseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas kasama si Dayan Guerrero. Magandang umaga, Audrey. Magandang umaga din, Dayan. And magandang umaga sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Okay, ASEC, saan lugar na po ba nakapagbigay ng tulong ang DSWD? Well, alinsunod po sa kautosan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na wala pong Pilipino na magugutom sa panahon ng kalamidad. Ang Department of Social Welfare and Development ay tiniyak na meron na po tayong mga na-release from our preposition goods dito nga po sa mga iba't ibang lugar na naapektuhan, particularly in Region 1, na kung saan nagpatid tayo ng tulong sa Ilocos Norte, sa Ilocos Sur at sa La Union. Gayon din po sa Cagayan, dyan sa Region 2, Pampanga Interlock in Region 3, Cavite, Laguna, Quezon, Rizal in Calabarzon. Gayon din po sa Palawan, sa Mimaropa, sa Camarines Norte and Camarines Sur in Region 5. Sa Region 6 naman po, nakapagpatid tayo ng tulong sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Negros Occidental, Samar and Southern Leyte, dyan po sa Region 8. And then in Zamboanga del Norte, Zamboanga City and Basilan in Region 9, South Cotabato sa Region 12, and sa Cordillera Administrative Region, nagpatid din po tayo ng tulong sa Abra, Apayao, and sa Baguio City. And patuloy din po tayo na pakikipag-ugnayan pa rin sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan para matiyak na yung pangangailangan po ng mga naapektuhan mga pamilya ay ating pong maipahatid. Sa kasalukuyan, as of 6 a.m. today, nagkakalaga na po ng mahigit 45 billion pesos worth of humanitarian assistance yung ating pong napahatid dito mga sa nabanggit pong lugar. At yan po ay binubuo ng mga food packs and non-food items. Okay, ASEC, nais po namin iparating ang aming pagsaludo sa mga kawani po ng DSWD dahil kanina po meron po kaming report na sinuong po ng mga personnel ng DSWD yung rumaragasang Buruangan River sa Sebaste Antique para lang po makapaghatid ng tulong o food packs dun sa mga kababayan natin sa kabilang area, no? So, ito pong mga ganitong sitwasyon, meron pa po bubang ganito na hirap abutin ng mga kawani ng DSWD yung tulong doon sa ating mga kababayan? Yes, Audrey, nakita nga natin yan kahapon sa Antique na kung saan yung ating mga personnel talagang pinawid nila. They braved the river in its current para maipahatid nga po yung mga family food packs doon sa barangay na kung saan meron na pong mga apektadong mga pamilya. Bahagi, of course, yan po ay parte ng ating pong commitment na tiyakin na lahat po ng ating mga disaster-affected families ay masaserve o mababaginan po ng tulong mula sa ating pamahalaan. Pagkamat naka-preposition na yung ating mga family food packs sa ating pong mga warehouses, kailangan talaga na maipaabot natin yung tulong sa mga kababayan nga po natin na-isolate o dahil sa mga ibang mga circumstances ay hindi agad po na ma-access yung ating pong tulong. Kaya talagang ating pong tinitiyak na maipahatid po ito. Ginagawa rin natin yan sa iba pong mga rehiyon sa ating bansa. And makikita niyo po na DSWD Angels in Red Vest are really committed in ensuring nga po na lahat ay mababahaginan ng tulong. Well, ma'am, pagdating naman po doon sa mga kababayan natin na nananatili ngayon sa mga evacuation center, sapat po ba yung mga food packs at suporta sa kanila ng ating pamahalaan? Well, yes, Audrey, sapat po yung ating mga family food packs na naka-preposition dyan sa ating mga iba't ibang mga warehouses, including yung ating mga last miles. And patuloy yung ating production ng mga family food packs dyan sa mga production hubs natin, particularly sa National Resource Operations Center and dyan po sa Visayas Disaster Response Center. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 2.9 million family food packs yung naka-preposition pa rin po ng goods sa iba't ibang warehouses po ng departamento. But our production hubs, as I've earlier mentioned, continue to produce
these production hubs continue to produce yung pong mga family food packs para ma-replenish yung ating mga stockpile sa ating pong mga warehouses. So yes, sufficient po yung ating pong resources. Again, this is alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na talagang tiyakin natin yung kapanatagan ng mga kababayan po natin na naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Alright, so Asik Dumlao, magandang umaga po. Dayan Kirar po ito. So yung repacking po natin, ongoing pa rin po, no, Asik? Meron po yan sa Luzon, Visayas at Mindanao, ma'am? Meron tayo sa National Resource Operations Center. Matatagpuan po iyan sa Pasay. Generally, it provides assistance sa buong Luzon. And then we have in Visayas, sa Cebu naman po ito, we call it the Visayas Disaster Response Center, na nagpapahatid naman ng tulong sa mga kababayan natin na nandyan sa Visayas and Mindanao. Yung mga napoproduce po nila, dinidispatch natin sa iba't ibang warehouses sa Luzon, Visayas and Mindanao. Diyan po natin piniproposition ng mga food banks na napoproduce natin. Alright, well, Asik Dumlao, nabanggit nyo kanina, ulitin lang po natin, gaano na po yung halaga ng in total na naipamahagi po ng DSWD food and non-food items, ma'am? Yes, as of 6 a.m. today, mahigit 45 million pesos worth of humanitarian assistance na po yung naipahatid natin sa iba't ibang mga lugar na naapektuhan nito nga pong habagat at ni Bagyong Krising. Alright, ma'am, ano na lang po yung ating pong mensahe sa ating pong mga kababayan at ganoon na rin po sa buong kawani po ng Departamento po ng DSWD na patuloy pa rin po na nagbibigay po ng tulong sa ating pong mga kababayang apektado po ng ito pong Bagyong Krising. Well, Dayan, unang-una tayo nagpapasalamat sa lahat ng ating mga partners na katuwang ng DSWD sa pagpapahatid ng tulong sa mga naapektuhan nating mga kababayan. Sa gitna po ng naging hagupit ng Bagyong Krising at ng habagat, talagang pinakita natin na agaran po tayong kumilos para tiyakin yung kaligtasan at kapanatagan ng kalooban ng ating mga kababayan. Yung pong ating mga social workers, mga community development workers, yung mga angels in red vest po natin, kasama na yung ating mga partners from the local government units and other government agencies. Nakita po natin walang sawang tumutulong at sama-sama talaga tayong nagtatrabaho para po sa ikabubuti ng ating mga kababayang naapektuhan. So tuloy-tuloy po yung ang isinasagawa na paghahanda at pag-a-assist ng DSWD sa pamamagitan po ng ating mga family food banks and non-food items. And gayon din po yung ating koordinasyon with our local partners. Paalala natin sa ating pong mga kababayan na manatili tayong ligtas sa pamamagitan po ng pakikinig sa mga abiso ng ating mga local government officials, yung pong pananatili natin sa mga evacuation centers hanggat nag-clear na po, nagsabi na po yung ating mga lokal na pamahalaan na pwede na pong bumalik sa ating mga tahanan. Napakahalaga po na tayo makinig sa kanila pong mga paalala upang mapanatiling ligtas ang ating mga buhay at ang ating pong mga ari-arian. Kung hindi nyo po kinakailangan mag-alala sa inyo pong kakainin, sa tulong mula sa pamahalaan sapagkat nakaantabay po ang DSWD and the whole government. Again, maraming salamat Audrey and Dayan sa pagkakataon na ibinahagi po sa DSWD ngayon. At ganun din po ang aming pasalamat sa inyo, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng DSWD ASEC. Maraming salamat po sa inyo.